Mari ba natin palakpakan si Lord? Please, mga magtatalakay po tayo today na tema sa ating journal book na ang theme ay Walking in God's Way. Yan po yung ating mga journal text na everyday ay binubulay, ginagawa natin feeding ng ating mga kaluluwa. Ang virtue ng theme na ito ay obedience. Kita naman natin that in walking God's way, what we need is obedience, pagsunod sa kalooban ng Diyos para makalakad tayo sa kanyang mga daan. And I'll be sharing to you today ang isang journal text natin last February 5. Joshua chapter 1 verse 7 to 9. So, sisurvey muna tayo ngayon. I-hold muna natin pasamantala yung ating preaching of series sa Epistles. Nasa 2 Peter na po tayo, chapter 1. So, for now, magbigay po tayo ng emphasis sa theme na to, ng ating journal. Ito ay sa paglakad sa daan ng ating Panginoon. If I may read sa Tagalog, and I'm inviting everyone to join me sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 9. Pauna ko po ang pagbasa. Ang segment title ng chapter 1 ay Paghahanda sa Pananako. Pero laktawan natin yung verse 1, punta na tayo sa verse 7. Kung naroon na po kayo, makibasa po kayo sa akin. Ang sabi dito, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos. At ang kausap ng Diyos dito ay si Josue o si Joshua. Sundin mo ang mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Mari po ba nating palakpakan ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon? I-share ko sa inyo ang topic na halaw sa ating pong passage today. Pinamagakan ko po siya na God's encouragement. Everybody needs encouragement. Hindi lamang sila in the Old Testament times sa buhay ng mga Israelites, more or less 2 million in number, at sa pamumuno ni Joshua at this time as Moses' successor, ay nangangailangan din ng encouragement because of lots of challenges na meron sila during their time. And I believe even sa ating mga buhay, as God's people, ay meron din tayong kinakaharap na mga challenges, iba't iba, from time to time. And people of God indeed needs encouragement. So, si Joshua po ay commissioned by God na pangunahan ang bayan ng Diyos papunta sa promised land. Nailabas na po ni Moses, God's servant, ang Israel sa Egypt during this time. At kinuha na ng Panginoon si Moses at pinalitan siya ng kanyang aide na si Joshua. Remember Joshua? Pangalan niya ni Deacon MJ. Diba? Joshua. At ni Joshua Grande. Joshua na, Grande pa. Hindi yun. And si Joshua, isa sa kanyang mga exploit
for the glory of God ay nung sila ay suguin, 12 silang spies na sinugo para tignan, manmanan ang promised land, ang Kanaan na kanilang pupuntahan. Pinangako ng Diyos ay bibigay sa kanila. Yung 10 ay nag-report ng hindi maganda. Pero itong si Joshua at si Caleb, 2 sa 12 ay nag-report ng may pananampalataya, may pag-asa, may katapangan. Sabi nila, sakupin na natin ang Kanaan, ang promise na binibigay ng Diyos sa atin. Lubhang napakaganda at kaya natin sila dahil kasama natin ang Diyos, si Joshua. So yan ang kanyang isa sa mga marahil tumatak sa atin na exploit, accomplishment ni Joshua na aid ni Moses previously. So, i-lead ang new generation. Yan ang kanyang commission. Really a challenge for him as the new leader ng Israel. Most of all, may mga dadaanan silang mga bansa, lalo na sa promised land, na sobrang malalakas, marami, fortified ang kanilang mga cities. And yung bilang nila ay kulang na kulang. And most of all, yung pananampalataya na akayin ang Israel para by faith, hindi lang kumilos, makipaglaban, kundi angkinin na by faith at aktual na angkinin at sakupin ang Kanaan o ang promised land, pinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. So, ang challenge, ang hamon kay Joshua and to the whole people of Israel, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Maging tagasunod ng Panginoon, especially si Joshua. At yan ay mangyayari kung sila ay patuloy na mag-exercise ng pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Aasa na ang Diyos hindi magpupulan sa kanila, na ang Diyos ay patuloy na magpo-provide. So, as God's people, as you and me, it's the same. Na kagaya nila, from time to time, baka ang ilan sa atin, o marami sa atin, may kinakaharap na mga challenges. These days, sa oras na to, kailangan talaga natin ng encouragement din na magmumula sa atin pong Panginoon. Because, you know what? I'm sure marami tayong nararanasang iba't ibang mga challenges sa buhay. And we can really enumerate specifically. At baka mas marami pa sa aking nalalaman at naiisip na mga hamon sa atin bawat araw, lalo na bilang isang mananampalataya o sa spiritual area ng ating buhay. Somehow, people of God, mga kapatid, ay may mga kinakaharap na hamon sa area ng biblical authority. Ito po kasi ay minsan madalas nawawala na sa buhay din ng mga Kristiyano. Yung ang masunod ay ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Madalas na, o kaya minsan o madalas na may mga Christians na nagdedictate sa salita ng Diyos na ang sinusunod na ay yung sarili niyang gusto, sarili niyang kapamaraanan, sarili niyang desisyon, sarili niyang ikaliligaya, at hindi na yung kapangyarihan, otoridad ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos. So, somehow, I believe, in the lives of God's people, ito ay isang hamon na importante mapagtagumpayan. Huwag mawala ang kapangyarihan, ang supremacy na ang dapat masunod ay salita utos ng Diyos over our own desire, over our own ways at mga ilang mga kapamaraanan o karunungan o kakayanan in life. Isa pa yung digital distraction nowadays. At truly, ang mga mananampalataya ay apektado. Minsan madalas ng distraction na to. That because of the advanced na technology, diba? Yung screen,
yung gadgets, internet, nagbibigay talaga ng distraction. Hindi makapag-conduct ng quiet time. Sa tamang panahon, regularly, make quality time, moments with God because of digital distraction. I for one, nag-experience ko po yan pag nagbukas ako ng Facebook, YouTube, etc. Namamalaya ko na, nagtatagal na ako. So I stop it. Truly, sa advanced na technology, ang distraction ay bunga ng addiction. May addiction po dito na nangyayari. Sa advanced technology na meron tayo, digitalization, and ito'y dahilan para hindi na magawa ng mga anak ng Diyos ang kalooban niya. Magbasa ng Bible, mag-pray, and gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At nafo-focus lang ang mga mananampalataya sa mahabang panahon sa social media, sa paggamit ng iba't ibang mga gadget, internet. Ang pornography and sexual temptation ay from time to time sobrang laganap. Even sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na sa mga kabataan na ang tukso na to, ang challenge na to, ang hamon na to is but just one click away nowadays, even to the younger generation. At ito po ay sobrang hindi lamang hamon na dapat mapagtagumpayan o area kung saan ang mga mananampalataya nangangailangan din ng encouragement, not just the younger generation, maging ang mga adults, ang mga mature na mga mananampalataya ay nangangailangan ng encouragement in this area. Because this is isa sa mga ginagamit ng dyablo na hamon o sagka sa paglago ng Kristiyano para ang Kristiyano makasunod sa kalooban ng Diyos. Mahulog sa mga pornographic materials, napapanood, nababasa, nahawakan, nakikita around us, nararamdaman natin bilang tao pa rin naman in human form ang makaranas ng mga temptation. Ito po, mga kapatid, ay sobrang importante na ma-remind tayo by the Word of God dahil ang lakas ng mga Kristiyano ay nasa kanyang puso, which is the mind. Na kung ang laman ay salita ng Diyos, kung ang mga mananampalataya ay literate sa salita ng Diyos, may espada, may sword na mahuhugot, may defensive weapon na mahuhugot, a way out para sa mga hamon na ito, temptation all around us na nararanasan natin nowadays. And the importance of biblical literacy ay napaka-importante because unfortunately mga kapatid, there are many Christians na meron pong biblical illiteracy. Because they no longer read the Word of God, the Bible. Ibang gusto na gawin. Ang magtrabaho, magnegosyo, mag-enjoy sa mga blessings. Forsaken yung Bible reading, Bible study, meditation of the Word of God. Hindi lumalago ang kaisipan sa salita ng Diyos, hindi nalilinang. Ayaw mag-aral, ayaw mag-training, ayaw mag-meditate ng salita ng Diyos, which is so powerful and so important para isang tao, buhay, o mananampalataya kagaya natin ay maging encouraged, matatag. All the more kapag kami kinakaharap na tukso, pagsubok, challenges, kabigatan ng buhay, ay may magagamit na lakas, resources, para ito ay mapagtagumpayan. Time management and busyness ay isa rin sa mga hamon sa mga mananampalataya na ma-overcome because
Even Christians ay nagkakaroon po ng pagiging disorganized o mismanagement ng time na nagiging ibang priority at the moment. Nag-iiba ang mga pangunahing pinagdadala ng oras na minsan madalas hindi na ang kalooban ng Diyos, hindi na ang salita ng Diyos, kundi ang mga pangsanlibutan ng mga pansarili at natatangay ng iba't ibang mga gawain, activities, trabaho, responsibilities, na-engross sa iba't ibang mga duties, gawain sa lubag-labas ng tahanan, sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo, sa company, sa kung saan tayo nagpupunta at gustong-gusto na magbabad, nasasayangan at nauubusan ng oras na marapat na sa mga priority, importanteng bagay na i-devote, na i-invest na oras, especially sa kalooban, utos ng Panginoon. Lahat ng mga busy, magsabi ng Amen. Ayun. So walang presidente dito, lahat busy. Amen. Tayo ay nabibisi. Pero mga kapatid, we must remember, wala tayong nakakaligtaan. Lalo na ang kalooban ng ating pong Panginoon. So, on this topic na pinamagatan ko na God's encouragement, meron tayong kasing kinakaharap ng mga challenges. A lot of challenges from time to time. Marami ang hindi ko po nabanggit because of lack of time. But we ourselves, alam natin kung ano ang mga hamon ng panahon, ng pananampalataya, ng ating sarili, ng iba't ibang influences around us where we need to overcome and be victorious. At saan ba tayo pwedeng kumuha ng lakas, ng wisdom, most of all, ng encouragement kapag nasa ating pong harapan, nasa ating buhay, ang mga hamon ng buhay bilang isang Kristiyano. So as we face challenges of today, where can we find God's encouragement? Saan ba tayo talaga? Unang-una, first and foremost, dapat kumuha ng encouragement. Yan po ay sa written word and work ng ating pong Panginoon. Because sa verse 7 and 8, if I may read again sa English naman, sabi po dyan, be strong and very courageous. Salita po ito ng Diyos. Be very careful to obey all the law my servant Moses gave you. Ang lupo ay salita ng Diyos. And God said, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So dito po sa passage na to, mga kapatid, ni-remind ng Diyos si Joshua kung saan siya pwedeng ma-encourage, ma-empowered, maging matatag, maging malakas ang loob. At yan po ay sa pamamagitan ng written word and work ng Diyos. Yun sa pamamagitan ng pag-meditate sa salita ng Diyos ni Moses. Ang Hebrew word translated ng meditate ay matter. Ang ibig sabihin, basahin ang salita ng Diyos out loud. Yan po ang kultura ng mga Jews. In the time of Joshua, in Old Testament times, in New Testament times, as they read the scripture, hindi yung sa isip na. Verbally, inilalakas ang pagbasa, isinisigaw pa. So that's the way they meditate the Word of God. And most of all, they believe in what they read. Na salita, most of all, pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. And most importantly, yung kanilang nababasa, sinasalita,
pinaniniwalaan na salita't pangako ng Diyos, sinusunod ng mga utos ng ating Panginoon. Yung kanila pong meditation o mattering ng salita ng Diyos, hindi lamang pag sila po'y nakaharap sa written Word of God, kundi sinasalita po talaga nila sa bawat isa sa kanila. Nagkakaroon sila ng discussion ng salita ng Diyos. Pag-verbalize, pagsasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa. Sa kanino man, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kababayan. Ganun po nila, mga kapatid, pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Source ng kanila pong encouragement. Tayo po ba'y kagaya nila, mga kapatid, na tinitignan natin ang salita ng Diyos na source ng ating encouragement. And we read it continuously. Nabasa mo na ang isang passage, pero inuulit-ulit mo para mag-sink in sa'yo, para lalo mo siyang maintindihan, ma-memorize mo siya, maisa-puso mo, may tanim mo sa iyong isip. Nabasa mo na ang buong Bible, pero uulit-ulitin mo siya because you believe na encouragement ang Bible sa iyong buhay, pagkainan yung kaluluwa, and you meditate it regularly. Sila po, day and night. Palagi po nilang pinag-uusapan, araw at gabi. Palagi, always. And they obey the principles, the commands of God. Thank God, mga kapatid, during the time of Joshua, si Moses na kanya pong predecessor ay nagsulat ng mga salita ng Diyos. Kasi kinakausap ng Diyos si Moses. Nakakatanggap siya ng mga kapahayagan from God. At hindi lang niya narinig at nakita ang mga ginawa ng Diyos, kalooban ng Diyos. Isinulat niya, mga kapatid. At ang kanyang mga sinulat na batas ng Diyos, salita ng Diyos, words of God, ipinatago niya sa mga priests, yung scrolls, yung scripture. Pero sa time ni Joshua, mga kapatid, yun ay hindi po pwedeng nakatago lang. Kundi kailangan po nila, especially Joshua, na i-meditate. Lahat sila kailangan nilang basahin. Kaya nga, Joshua meditates the Word of God, not just for himself, but for all the people of Israel. So thank God dahil meron silang written Word of God, salita ng Diyos. At ito po, mga kapatid, ang kanila pong minimeditate. Palaging pinag-uusapan, dinidiscuss. Ang mga written word and words na ito ng Panginoon na sinulat ni Moses ay walang iba kundi ang 5 books sa Old Testament, 5 first book from Genesis to Deuteronomy. Ito po'y tinatawag na Pentateuch o Torah. Sa kultura ng Jewish, tawag nila dyan ay Torah. 5 books ng Bible, ng mga sinulat ni Moses, na naglalaman ng mga kapahayagan, batas ng Diyos. Pagubili ng Diyos, revelations ng Diyos. Just like yung Genesis, mga kapatid, kung ito ay hindi revelation ng Diyos, hindi ito maisusulat, especially malalaman ni Moses, because sa Genesis, mga kapatid, especially verse 1, chapter 1, di ba? Creation time yan. Creation time. Paano nalaman ni Moses yun? Hindi pa siya pinapanganak nun. Wala pa ang lahat ng bagay, wala pa ang lahat ng tao. At naisulat yan ni Moses. So kung hindi siya inspired by the Word of God, kundi nangusap ang Diyos, may pinahayag ang Diyos, may pinakita ang Diyos na kanyang mga kamanghamanghang gawa kay Moses, walang maisusulat. So thank God for Moses na hindi lang nakinig sa Diyos, hindi lang sumunod sa Diyos, kundi isinulat niya ang mga salita, kapahayagan, batas ng Panginoon. And to a lot of people, I for one, and we must believe na isa yan sa mga naging pinaka-best na legacy na naiwan ni Moses. Aside from nahati ang dagat,
Because of him, nailabas niya ang bayan ng Diyos sa Egypt. Maraming himala kanyang nagawa. Grabe yung karunungan niya. Grabe yung kanya naging influence, kapangyarihan, exploit, victories. Ito po ang isa sa kanyang pinaka-best na legacy. Ang maisulat niyang salita ng Diyos, maiwan niya, maipasa niya. Hindi lang sa successor niya na si Joshua, kundi sa lahat ng Hudyo o Israelites, people of God, bayan ng Diyos. Kaya nga ako pinagpapasalamat. Man din tayo, mga kapatid, na hindi lang maging so hungry sa salita ng Diyos. Kundi ang salita ng Diyos, ma-meditate din natin, masalita natin, ma-share natin sa iba. Kung kinakailangan, maipasa talaga natin in writing. Kaya nga, thank God sa opportunity and resources and wisdom na tayo po ay nakapag-print ng ating boss, Book of Sunday Sermons natin, na for 19 years ay re-record natin at isinulat natin, inilibro natin. I believe ito'y importante na maipasa natin, hindi lang sa bawat isa, kundi sa next generation ng ating iglesia. Because those topics and sermons are God's Word. Salita ng ating pong Panginoon. Biblia ang laman, ang sinasaad at itinuturo. And mag-glorify ang Diyos. Marami nawa ang makakuha nito, makabasa nito, mapagbahagi na natin ng salitang ito ng ating Panginoon. Just like Moses, na naging legacy niya, ang sinulat niya, mga kapatid, so with us, hindi lamang maipasa natin, kundi more so, masunod natin ang batas, utos, kalooban ng ating pong Panginoon. So si Joshua po, mga kapatid, ay naging faithful na reader, most of all, tagasunod, taga-apply sa kanyang buhay ng salita, batas at utos ng Diyos. Ginawa niyang buhay niya ang salita ng Diyos. Bahagi na ng kanyang buhay ang salita ng Diyos. Sino sa atin ang hindi pwedeng hindi magbasa ng Biblia every day? Sino sa atin ang sobrang passionate sa salita ng Diyos? Most of all, ito yung palagi nating masunod in every area ng ating buhay. Mabuti man o masama, masaya man o hindi, may kahungkagan man o kasaganaan, salita pa rin ng Diyos ang atin kung gustong ma-i-apply at masunod. So, meditation of God's Word, so important. Lalo na kapag ito po ay pinag-usapan, ibinahagi sa iba, at ito ay itinuro hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa buhay natin. Sabi ng isang napaka-love na love ko na commentator, Warren Wiersbe, sabi niya, if you don't talk to your Bible is not likely to talk to you. Nakaka-relate po ako dito, mga kapatid. Sana makarelate po tayo. Kung hindi, this is a challenge also. Na kung gusto natin, mga kapatid, na mangusap ang Biblia sa atin, ang Diyos through the Bible, through the Word of God sa atin, kausapin natin ang Biblia. Let's give time to read it, to meditate on it. Let's invest our precious time sa salita ng Panginoon. Hindi lang basahin, kundi maunawaan, may sa puso, may sa buhay. At sa ganyan pong paraan, madalas na ang Diyos nakapangungusap sa kanyang mga anak. When God's people talk to Him through His Word, and He talks to His people through the Bible in return. Kaya kung gusto po natin na makarinig ng maraming salita, kapahayagan, wisdom, guidance, commands, encouragement mula sa Diyos,
salita po ng Panginoon. Biblia, ang kailangan po nating bigyan ng panahon. Basahin, kausapin, i-meditate, ipamuhay. Sinabi po sa ating passage na ang kapalit ng meditation ni Joshua, most of all, obedience sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos, ay prosperity and success. All of us ay may ganyan po na desire sa ating buhay. Tayo'y magtagumpay, tayo po ay maging masagana. Are you with me? That's our desires and prayers and needs, mga kapatid, in this life. Even if tayo ay Kristiyano na may contentment and we claim a lot of blessings sa Lord, marami tayong nararanasan. But then, we still pray na tayo ay pagpalain ni Lord, pasaganain, tayo papagtagumpayin, hindi lang sa malalaking bagay o gawain, matin kahit sa mga maliliit lang. That in everything that we do or say, meron tayo maging kasaganaan at patagumpayan. Napaka-importante po ng prosperity and success ay mapasa atin sa tulong po ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan po ng Diyos. Because a lot of people, nagkakaroon ng prosperity, nagkakaroon ng katagumpayan on their own ways. As you can see, around us, there are lots of people. Mas maganda ang kalagayan kaysa sa atin. Na baka nga, makaramdam ka pa nga ng pagkaingit, insecurity. Bakit siya? May mga ganun. Bakit sila? Saya nila. Bakit sila? Prosperous, successful. And yet, ako, anak ako ng Diyos. Pero, halinawa, makaya natin i-overcome ang mag-self-pity, ma-insecure. Because those success and prosperity that they have ay hindi po sa pamamagitan ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling kakayanan, kapamaraanan, resources, smartness, skillfulness, cleverness, and a lot more. Napansalibutan lang ng mga kapamaraanan. Pero tayo po ng mga anak ng Diyos, is important na alam ang kapamaraanan ng Diyos kung paano po tayo magiging prosperous and successful sa ating buhay bilang Kristiyano. Because blessings are just byproducts ng isang matamang pamumuhay, makadiyos na pamumuhay, devoted na buhay, inalay sa Diyos, ipinasasakop, pinaiilan sa kalooban ng Diyos, more so, obedient na characteristic ng isang Kristiyano towards God. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo po, mga kapatid, ay merong puso na ipinasasakop sa Diyos, buhay na ipinasasakop sa Diyos, meron tayong hindi matatawanang pagsunod sa salita, tutos ng Diyos, hindi po mailap ang mga karanasang ito, prosperity and success. Pastor Big, bakit hanggang ngayon hindi pa ako billionaire o millionaire? Somehow, sa ibang area ka pinagpapala ng Diyos. Masagana ka sa kaibigan, masagana ka sa nagmamahal sa iyo. Matagumpay ka sa mga lahat ng ginagawa mo. Maliit man o malaki, may kapayapaan ka. Masasabi natin tayo ay prosperous, hindi lamang po sa material na susukat, kundi man din, higit sa lahat, ay sa spiritual na mga importanteng bagay. Meron sa atin, ipinagkaloob sa atin ang Panginoon, ipinangako niya, at kiniklaim po natin by faith. Nararanasan natin ng mga pagpapala, prosperity and success. In the Bible, mga kapatid, in the book of Acts, mga kapatid, dahil sila ay devoted sa apostles' teaching, sa breaking of bread, sa prayer, sa meditation ng salita ng Diyos, sa giving, sa pagtutulungan, sa kanilang meditation of the Word of God. Meaning, devoted po sila. Wala po sa kanila naghihirap. They are prosperous. And they are successful people. Lalo-lalo na sa kalooban ng Diyos because sila po ay nakakawin ng soul, sila po ay nakaka-encourage ng maraming tao,
Sila po ay nagmumultiply. Sila po ay merong unity na hindi matatawanan. Sila po mga kapatid ay nakakabigay ng grabing glory sa Diyos in the eyes of a lot of people around them. Because they were devoted to the Lord. Kaya mga kapatid, ang blessings, gusto natin, prosperity and success, yan po ay hindi po magiging mailap at imposible kung tayo po ay devoted sa Diyos, lalong-lalo na sa Kanya pong mga salita. As believers of God, maganda siguro na maging tanong natin sa ating mga sarili as far as prosperity and success is concerned. Ito po. Dahil kung masasagot natin to mga kapatid ng yes, I'm sure, ang mata ng Diyos nasa iyo, ang pabor ng Diyos nasa iyo, pinagpala ka ng Diyos, ikaw ang tunay na taong may totoong prosperity and success in life. Kung masasagot mo ng yes ang tanong na to, did we obey the will of God? Sinunod ba natin ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos? Nasusunod ba natin ang utos o kalooban ng Diyos? Obedient ba tayo sa mga requirements ng Diyos? Another question, tayo ba ay empowered, gifted, filled ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin ito? Were we empowered by the Spirit of God? Marami po tayong nagawa. But the question is, nagawa mo ba yan sa tulong ng Diyos? Inilapit mo ba sa Kanya yan? Ipinag-pray mo ba yan? Hiniling mo ba yan? At naranasan mo ba, naramdaman ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Kaya mo yan nagawa, na pagtagumpayan, na overcome? Kaya ka nag-succeed? Kaya ka naging prosperous? Kaya nasagot ang panalangin mo? Kaya ka naging victorious in life? Kaya mo na-overcome ang isang kasalanan? Na-deliver ka sa isang habitual sin? Were you empowered by the Holy Spirit? This is so important because a lot of people may prosperity, may success, may kapayapaan, but not because of the power of God. But not because of the work, influence, and power of the Holy Spirit. Sa pamagitan lang kanilang sariling kapamaraanan. And hindi nag-glorify ang Diyos doon. Amen? Ito ang nakaka-glorify ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay. The last but not the least, na tanong, did we serve God to glorify Him? Naglilingkod ba tayo? Nakapaglilingkod ba tayo? Nakakasunod ba tayo sa Diyos? Sumusunod ba tayo sa utos at kalooban ng Diyos? Not just in the power of God's Spirit, kundi all for His glory. That in everything we do, we want to glorify God. Papasok ka ng school, you want to glorify God kasi in your life. That's your call and duty as a student. Empleyado ka, nagtatrabaho ba tayo? Ay di natin gusto kasi medyo mahirap ang ating trabaho. But we do it for the glory of God. Secular man, lalo na kung spiritual na mga trabaho o gawain, pagsasakripisyo, activities, ministries, do we do it for the glory of God? Hindi para sa ating sariling kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kundi para sa ating Panginoon. Kung masasagot po natin ang mga tanong na ito ng yes, ikaw, kapatid, ay isang taong tunay na masagana, payapa, matatag, at may katagumpayan. And blessings will just follow you. Kung ang mga ito po ay totoo sa ating buhay, nagagawa natin dahil ito po ay nasusunod natin. Ang pangalawa po,
na encouragement ng Diyos para sa kanyang mga anak na may kinakaharap na mga iba't ibang challenges, mga problema, mga trials, mga dapat na magawa, ma-overcome, ma-avoid, ay ang mga utos ng Panginoon. God's commandment. Sabi nga po namin, God's commandment. So aside sa written words and words ng Diyos, ito pa po ang isa, na encouragement ng Diyos, encouragement na nagmumula sa Diyos para sa mga kagaya natin na may mga challenges na kinakaharap. Ang utos ng ating Panginoon. Bakit? Kasi sa verse 9, ito po nakasulat. Have I not commanded you? Di ba inutos ko na sa iyo, sabi ng Diyos kay Joshua? Be strong and courageous. Yan na yung ibinilin din ni Moses kay Joshua, buhay pa. Di pa kinukuha ni Lord. Be strong and courageous. Moses said to Joshua, galing yun sa Diyos na utos for them to be strong and courageous. Do not be afraid, huwag kang matakot. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So dito po ay sinabi ng Diyos kay Joshua, ipinag-uutos ko sa iyo, magpakatatag ka. Sabi sa katabi mo, magpakatatag ka. Utos at salita po yan ng Diyos. Lakasan mo ang iyong loob, God said to Joshua. Sabi sa katabi mo, lakasan mo loob mo. Maging matapang na mananampalataya. Do not be discouraged. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan kita. God said to Joshua. So, ang mga utos ng Diyos, mga kapatid, ay may hatid na enabling sa kanyang mga anak. In the whole Bible, ang mga utos po ay libo-libo. More or less 4,000. Pero, gaano man po karami kabigat, pero ang hatid nito, mga kapatid, ay enabling sa mga anak ng Diyos. As we read God's command, mga kapatid, yan ay hindi yan burden sa atin para masunod o sundin. Kundi yan ay paraan ng Diyos para masunod natin ang kanyang kalooban. More so, magkaroon tayo ng lakas para sumunod sa kalooban, utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay may hatid na kalakasan, encouragement, enabling sa mga mananampalataya. Kaya nga, importanteng binabasa ang salita ng Diyos, pag nalaman mo ang kautusan ng Diyos, that will give you enabling to obey God by faith. At kung may faith tayo, we will surely obey God and have enabling na nagmumula sa salita, mga utos, commandments, principles ng ating Panginoon. Gaano man kabigat ang ating situation, gaano man ka-imposible ang ating mga hinahangad na mapa sa atin, magawa natin, maranasan natin, masumpulan natin. We can have enabling because our God is a God of impossible things. Our God is a miraculous God. Sa Luke 1:37, mga kapatid, ang context po niyan is nung kausapin ng isang anghel si Mary sa kanyang pagdadalang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong kasi ni Mary sa angel ay, paano mangyayari yun? Ako ay virgin. So the angel said to her, for God, nothing is impossible. Sa tao, imposible. Kaya nga nagtanong si Mary. Alam niyang hindi yun normal. Na kagaya niyang birhen, magdadalang tao. But Angel Gabriel told her, with God, nothing is impossible. Pero mas gusto ko po itong translation na to na ginamit. Instead of, with God, nothing is impossible. Sa ASB version, ito po nakasulat. For no word from God
shall be void of power. Walang salita, pangako, utos ang Diyos na mawawala ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, mga kapatid, the very word of God, mga kapatid, nandito po sa Biblia, na hawak-hawak na, binabasa natin, manual natin, mga kapatid, ay in it, ay meron pong power. May kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, as we read the Bible, as we ponder and meditate upon His commands, ang hatid po nito sa atin ay enabling, pagtalima, kakayanang makasunod, may hatid tong lakas para tayo po makasunod sa ating Panginoon. So the very word of God speak kasi in the power of fulfillment if we trust and obey God. So I propose, mga kapatid, 3 things. Number 1, on this topic, God's encouragement. Let's remember that we are God's people with a divine commission when we face an enemy and are tempted to be afraid. Sana, pag meron tayong kinakaharap ngayon o sooner or later na mga challenges, tukso, pagsubok, kabigatan ng buhay, takot, doubt, pag-aalala, sana maalala natin, mga kapatid, una, anak tayo ng Diyos. At tayo bilang mga anak ng Diyos, may tinanggap tayong commission. Hindi po yung commission sa pag-aahente ng anumang bagay. Nakatanggap tayo ng commission. Meron po tayong tinanggap na mandato o tayo po ay sent by God. Sinugo tayo ng ating Panginoon para gawin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban. Pangunahin na kapag mayroon tayong kinakarap na challenges, may kaaway ang ating espiritu, may pagkilos ang dyablo, may ginagamit ang dyablo sa ating buhay, makaya po natin na maalala o alalahanin, most of all, sundin ang utos, salita, kalooban ng Diyos. Pag tayo natutukso, ano bang dapat nating isipin? Tayo anak ng Diyos na dapat na sa Kanya makabigay ng kapulihan. Makasunod sa Kanyang kalooban. Mag-submit sa Kanyang kalooban. Hindi magpadala, maghid sa tukso. Hindi magpatianod sa takot na nararamdaman. O kaya ay faithlessness o godlessness. Kundi maalala natin, mga kapatid, ang Diyos, at tayo ay lingkod ng Diyos, at tayo po ay sent by God, at tayo po ay may kakayanan na i-overcome ang mga challenges because God is with us. Number 2, I propose that let's recall God's command and take new courage whenever things went wrong and was tempted to be dismayed. Kapag ka po tayo, mga kapatid, ay nawawala ng lakas ng loob, pagka nangyayari sa ating buhay, mga hindi na natin inaasahan, contrary sa ating mga pinagpe-pray, expectations, gustong mangyari, mabuti ang nangyayari sa ating mga buhay, tayo po ay minsan baka nakakaranas ng discouragement, tayo naiirita, tayo nagagalit, tayo ay nawawala ng pag-asa, tayo po ay nadi-disappoint. Let's recall God's command. Alalahanin natin ang mga utos ng Diyos na dapat po nating sundin, i-apply para tayo po ay patuloy at higit pa na maging malakas, matatagang loob, matagumpay. Kahit pa ang paligid natin, mga kapatid, ay nababatbat ng kasamaan at kaguluhan at tayo ay parang natsutsuk at natitempt na nga at the moment na mag-compromise, mag-deviate sa kalooban ng Diyos, mag-yield sa sin and temptation sa ating buhay dahil sa pagkadismaya, dahil sa disappointment, discouragement, dahil sa panghihina o sa ating limitasyon. Sana hindi natin makalimutan maalala ang mga utos ng ating Panginoon, our God's enablement. The last but not the least, we had a divine mandate to serve God at masunod ang kanyang kalooban. People of God, believers of the Lord Jesus Christ, meron tayong makalangit na mandato
At yan ay ang paglingkuran natin ang ating Panginoon. Una sa lahat. At masunod ang kanyang kalooban in every area ng ating buhay hanggang wakas. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakalaman natin ang ating bago tayo magpasalamat kay Lord, itong ating topic for today, acrostic topic natin. GE. Ano ibig sabihin ng GE? God's encouragement. Pero pinili natin ang acrostic na to para hindi na madaling maalala yung aking topic. Walang iba kundi God's encouragement. Alala ko lang, ang GE ay nung araw, bata pa akong maliit. Nandiyan ang GE. General Electric. Diba? Parang may refrigerator yata ngayon, GE ang tatak. Pareho. Sobrang tagal na po yan. Nagsimula yan sa electricity. Nagkaroon ng mga refrigerators. Pero nag-evolve na ang GE nowadays. Telecommunications, pati nga sa outer space. Meron silang investment dyan. Sa mga internet, sobrang dami na ng kanilang investment. Nag-evolve na ang GE. Noon, refrigerator lang yan. Electric lang yan. Pero ngayon, mga kapatid, sobrang lamok na ng GE. Pero, ang gusto natin, mga kapatid, na malawakan, malakasan natin maangkin ay ang encouragements na nagmumula sa ating Panginoon. A lot of things may encourage us in this life. Worldly things, success, victories, prosperity, and all the more. Pero without God, apart from God, those prosperity and success will be a regret sa ating buhay. Kung ang mga yan, napa sa atin, na-achieve natin, nagawa natin, na by the power of God. But by our own skillfulness, cleverness, intelligence, strength, wisdom, and power. So, we will fail miserably kapag hindi sa pamamagitan ng Diyos po natin nasumpungan ang mga gusto nating prosperity and success in life. And we will really be so sorry kapag marami na tayo, maraming bagay, pero malayo, hiwalay naman tayo sa ating Panginoon. Amen? So, those blessings are but just temporary. Amen? Apart from that. Ano po yung ating acrostic points? Sino po nakasunod? No. Sino po nakakalam? Pala na magtaas ng kamay. Paano ba yung yung aking check na? www at saka GC. Okay. World Wide Web at saka ano ba yung GC? Dalawang naisip ko dito eh. Group chat. Ano ba isa? Gusto natin. Yun! Ito, gift check to. Sayang. Okay. Pero ang ibig kong natin sabihin dito is the written word of God. The written word and work ng ating the Bible, the scripture, na naglalaman ng kanyang mga batas, kapahayagan, kalooban, utos, principle, precepts, insights, wisdom, power. Ang pagsalita ng ating Panginoon. And the second one, source ng encouragement ng Diyos sa ating buhay ay walang iba kundi ang kanyang mga utos. Yan po ginalaman ng ating passage. Joshua 1:7-9. At yan ay reminder sa atin ng Diyos para sa atin na mayroong mga kinakaharap na challenges, mga disappointment, mga panghihina, panlalamig, hindi kayang gawin in life for the glory of God. We need God's encouragement.
At ang encouragement ng Diyos na kailangan natin nagmumula sa Kanyang written word and work at sa Kanyang mga utos. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan po natin siya. Let's rise up. Tayo po tayo muli. Lumapit sa Diyos sa pagpasalamat. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay amin po, O Diyos, na dinadakila sa umagas ito, allowing us na makapag-discuss ng journal text namin last Thursday. And once again, reminding us, just like last Sunday, about your word, napaka-importanting maalala namin, Panginoon, maging wisdom namin, maging encouragement namin, also today, Panginoon. Aming dakilang Diyos, patawarin na kami dahil nagkasala kami sa iyo sa aming po mga mismanagement ng aming time. Nadala namin kung saan-saan, sa social media, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo. And yet, hindi kami nakapag-invest ng regular, consistent time reading your word, meditating upon your word, most of all, obeying your commands. Lord, we confess to you our sins. We seek your forgiveness. Cleanse us by your word, by your spirit. Continue, Father, to make your word a light unto our path, lamp unto our feet. Kapayapaan namin, wisdom namin, warning sa amin, lalo na kapag nasa harap kami ng tukso at pagsubok, panganib, mga exceedingly mabibigat na mga hamon ng buhay. O God Almighty, we thank you for reminding us today sa importance ng inyong pong salita as the source of your encouragement na kailangan po ng pagsasabi. Panginoon, we invoke your Spirit to be with us, to fill us even more, to make our hearts obedient to your will, to be submissive to you, not just to be dependent upon your powerful word, kundi how may cravings, may pagpapahalaga, may investment, hindi lang ng puso at oras at resources, kundi ng amin pong buhay. Because ang iyong salita at kayo'y iisa. That by your word, everything in this world existed. Out of nothing, just by your word. And you said that the word became flesh. And your word is power. Oh God Almighty, I pray that each one of us patuloy o higit pa kami mauhaw sa inyong salita. Mag-invest sa inyong salita. Mag-meditate. Magbahagi ng inyong salita. Higit sa lahat, magpamuhay ng inyong salita at pautusan. So you may be glorified sa aming mga buhay. And for us, your people, your redeemed ones, your chosen ones, ang inyong mga inubos ng inyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo ay maging prosperous and successful by your power and for your glory. Salamat po. We commit to you ourselves, our lives, everything that we have, everything that we need. Lahat nagmula sa iyo, magmumula sa iyo. Ito po'y aming inaangkin ng may pananampalataya as we commit to obey you and serve you in every area of our life. In all our days in this world, we commit to you, to serve you, to honor you, and to glorify. Salamat po sa inyong papuri, sa inyong kalwalatinan. Pagpalain po bawat isa, patuloy niyo po kaming kasihan, patuloy niyo po kaming tulungan, patuloy niyo po katagin ang kanyang mga pangangailangan. As you saw it, sa aming mga puso at buhay. Salamat. We praise you, we honor you, we glorify you. Our Lord and Savior, Jesus Christ, to the glory